home remedies tayo ngayon. Chamomile tea tayo. Mainit, masarap. Yan ang home remedy natin sa hilab ng tiyan. Hot water, hot tea. Pwede rin saging. Pangalawang saging ko na to. Okay? Alam ko lahat tayo siguro nakaka-experience ng hilab ng tiyan, di ba? Tawag dyan, abdominal colic. Yung nag-i-spasm, nagko-colic. Minsan masakit. Darating, mawawala, tapos mahangin ng tiyan. Parang mahangin, parang impacho, lumalaki ang tiyan, minsan nagtatae, minsan matigas ang dumi. Ngayon, marami pong possibilities to. Okay? Doon muna tayo sa hindi delikado. Total, 99% naman pag ganito ang sintomas, hindi delikado eh. So, doon muna tayo sa 99% na hindi delikado. Yun ang topic natin. Pwedeng mabilis ka kumain, kaya ka makabag. Pwedeng stress ka, dahil mo iniisip, daming acid. Tulad ko, pwedeng meron kang irritable bowel syndrome. Irritable bowel syndrome, pag matagalan to. Ilang buwan, ilang taon, makabag yung tiyan, masakit, minsan sa gabi, mahapdi, minsan nagtatae, minsan matigas. Pwede kang may GERD, pero GERD kasi may asim yon. Pwedeng impacho rin. Pag nai-impacho, nahahangin din yung tiyan eh. O pwedeng salita ng salita, o baka meron ka nakakain makakabag. So pag ganito, abdominal colic yun. Meron tayong mga home remedies na ituturo ko sa inyo. Ito na nga pinakita ko sa inyo. Pero syempre, para maging tama itong video natin, meron namang 1% na baka delikado. Kailangan ko kasi banggitin itong baka delikado kasi baka nanonood, nagkataon na meron siya nitong 1%, di ko nasabi. Ayoko naman kayo matakot, bihira lang to. So, ano tong 1% na delikadong masakit ang tiyan? May sintomas na namamayat masyado. Siyempre, pag namamayat, iisip ka ng cancer, bukol. Pag may sintomas na dumudugo ang dumi, may dugo ang dumi, baka almoranas, baka colon cancer, ibang usapan yon. Suka ng suka. Pag suka ng suka, baka may intestinal obstruction, may ibang problema. May lagnat na mataas. Lagnat, baka food poisoning, baka may bacteria. At sa mga may edad, siyempre, pag may edad, masakit ang tiyan, pwede constipated, pero mas mag-iisip tayo ng ibang sakit. So, yan lang naman ang mga possibilities na rarely. So, balik tayo sa mga problema natin, yung makabag. Ito, treatment na. Number 1, gusto natin warm, mainit. Pwedeng warm compress. Okay? Maglagay ka ng mainit sa tiyan. Doble yung baro. Pwede. Pwede ka maglagay ng kumot. Sa gabi, pag matutulog, kumot sa tiyan. Sa tiyan lang, mas warm, mas mainit, mas kalmado yung tiyan, mas nare-relax. Okay? Pag nagsya-shower, pwede rin warm. Number 2, pwedeng gentle massage. Pwede rin minamassage yung tiyan. Huwag lang ididiin na madiin. Pwede lang yan. Paikot-ikot, walang masama. Kasi pag minamassage mo ang tiyan mo, syempre makabag siya eh. So pag ginagalaw mo, nare-relax, mamaya muscle pain lang pala siya. Minsan may muscle pain yan. Yung pag tulog mo nakatabingi, muscle pala, hindi pala bitukang problema yung muscle. Pwede rin yan, massage. At minsan nagagalaw din yung mga intestine. Parang na-stimulate mo, mas mauutot ka. Pag nautot ka, laking ginhawa. Diba? Pag nakautot, malaking ginhawa. Or pag may nakain ka marami, either iba-burp mo yan, dalawa lang yan. Either iba-burp mo yung hangin, or iuutot mo yung hangin. Yung dalawa para makalabas yung hangin. Number 3, tinuro ko nga, yan, tea. Okay? Chamomile tea, ginger tea, peppermint tea. Pwede, wag lang masyado matapang. Yung mga herbal natin na sa probinsya, mga dahon-dahon na nilalagay. Okay na yon, itong mga herbal tea. Or warm water na lang. Pwedeng warm water. Mas mainit na kaya mo, kalmado yung loob ng tiyan, kaya mainit din nilalagay natin. Number 4, stay hydrated. Bukod sa chamomile tea, kailangan maraming tubig. Okay? Pag maraming tubig, malaking tulong. Maraming tubig, yung dumi mo, di ba? Ang dumi natin, basa, di ba? So, para mas malambot ang dumi, para hindi parang dumi ng kambing, kailangan maraming tubig. Maraming tubig, maraming fiber, para hindi ka ma-constipate, hindi magtibi. Kaya yung drinking water talaga, sabi ko nga, 8 baso, or 8 basong tubig, or 8 basong fluid in a day, hinahabol ko talaga yan. Oras na dumilaw lang konti ang ihi ko, let's say, hindi pwede ganito kadilaw ihi nyo, sobra dilaw to. Pag ganito kadilaw, inom agad ng 1 basong tubig, 2 basong tubig. Pampabuhay yan. Number 5, tama ang posture.
Okay, dapat nakaupo diretso. Tapos lakad-lakad. Pwede ang lakad-lakad. Makabagan yan, medyo masakit, ilakad-lakad mo. Kasi pag naglalakad ka, tinutulungan mo ng gravity. Yung kinain mo, mas matutunaw siya. Matutulungan mo yung tiyan mo, baga sa naaalog siya mula sa stomach, papunta sa small intestine, papunta sa large intestine. Mas gagalaw yung bituka, mas madudumi ka mamaya, mas malalabas yung hangin, mas hindi ka maiimpatyo, yung naipit na hindi matunaw-tunaw na kinain mong pork chop na matigas. Diba? Mas matutunaw siya pag nilakad-lakad mo. Okay, sabi ko lakad-lakad, di ko naman sinabi mag-jogging. Diba? Lakad lang, maganda yan, pampatunaw. Number 6, deep breathing exercise. Diba? Pag masakit ang tiyan, minsan, para ma-relax siya, hinga lang malalim sa ilong, pigil, tapos exhale sa bibig, dahan-dahan. Anong purpose nito? Maraming oxygen sa katawan, pamparelax. Kasi yung mga irritable bowel, mga acid, stress-related. So pag nang deep breathing ka, mas marerelax ka. Gaganda pa yung dami ng dugo sa katawan. Okay? Tataas pa nga pulse oximeter mo. Yung oxygen sa dugo pag tuloy-tuloy deep breathing mo. Number 7, avoid trigger foods. Okay? May pagkain na nakakakabag, siguro, depende. Baka merong ibang gulay, pag nasobrahan mo, makakabag ka. Pag fiber, maganda fiber ng gulay, wag lang sosobrahan. Kasi sobrang fiber or sobrang brown rice na maraming fiber, minsan lalo kang magtatai ka rin. Yung mga junk foods, okay? Junk food, chichirya, puro mga chips, masakit din sa tiyan yan. Oo. Either mag-acid ka, yung mga spicy, mamantikang foods, napakahirap matunaw yan. Ang mamantika at mataba, kumain ka ng puro taba ng lechon kawali, matagal siya matunaw. Normally, yung kinain natin, within 4 hours, dapat wala na sa tiyan, napunta na sa duodenum, small intestine, para gumalaw na. Pero kung kumain ka ng mataba, high-fat foods, mas matagal ang galaw. Pag kumain ka lang ng gulay, kanin, di mamantika, mas mabilis ang galaw. Kaya kung mataba ang kinain mo, mas matagal sa tiyan, pwedeng mas masakit. Tapos sa pagkain din, number 7, tong tip natin, bukod sa iwas sa junk food, yung food timing din. Ayaw mo rin sobra daming kinain mo, tapos mamaya di ka kakain. Mas maganda pa konti-konti, pero mas madalas. Okay, gusto pa ng tiyan natin, ito, kakaiba tiyan natin. Kung gusto nyo talaga mawala yung sakit ng tiyan, dapat, mahirap tong tip ko dapat pare-pareho ang kinakain, paulit-ulit, araw-araw. Sabi mo, ang corny naman, Dok. Yun talaga Kasi pag kumain ka sa labas, kumain ka na bagong pagkain, di mo alam kung very, minsan may tiyan na talaga, irritable. Pag nakakain ng iba, kukulo siya. So, avoid trigger foods. At saka tamang food timing. Number 8, may trick din na matanggal yung hangin. Lying down. Higa muna. Pwede yung higa ka lang nakahiga, tapos yung dalawang paa mo, dalawang tuhod, tinataas, dito sa dibdib, iniipit ng tiyan. Pwede yon. Pero ang ginagawa ko noon, higa lang ako flat sa kama, siguro 2 minutes, kabag yan, di ba? Tapos itagilid lang ako ng one side, tagilid ka one side, di ba? Mga 1 minute, tapos tagilid ka ulit ng kabilang side, 1 minute. Tapos dumapa pa ako ng mga 2 minutes. So kakaikot-ikot ko, alam mo naman yung small intestine natin, buhol-buhol yan may mga hangin-hangin na yan dahil nga sa dami ng kabag. So kakaikot-ikot ko, gagalaw yung hangin. Di ba? Parang may bubbles. Kunwari, may isang, walang bubble. Let's say may bubbles. Ikot-ikutin mo, yung hangin, gagalaw ng gagalaw. Siguro after 15 minutes, magugulat ka, uutot ka na lang na uutot. Malalabas mo yung hangin kasi nagalaw-galaw mo yung tiyan mo. Yan ang purpose ng paglalakad. Yan ang purpose ng abdominal massage. Yan din purpose ng higa, kaliwa, kanan, malabas yung hangin. Kasi yung kabag ang nakakasakit sa tiyan. Number 9, may mga tableta iniinom sa kabag, itong mga Simeticone, over the counter to. Pwede naman to, pero kung masakit talaga, may tulong konti. Pero yung tinuro ko, pwede na yun Pwede naman natural na matanggal yung hangin. Number 10, pwede rin stretching. Okay? Yoga, stretching, yung mga pose natin. Sabihin, konting exercise, konting stretching,
mabawasan yung pain, mawala rin yung colic. Number 11, rest and relaxation. Yan, bawas stress. Ang utak kasi, pati yan, very connected yan. Let's say, meron kayong speech sa school, magre-report kayo. Ano mararamdaman nyo, di ba? Sakit ng tiyan nyo, hindi kayo makakain, parang matatai ka, di ba? Tapos sasakit, butterflies in your stomach. Paano kasi na-stress ka? Kaya pag kalmado yung utak mo, mas walang acid. Okay? Mas relax ka, hindi siya acid, hindi siya kukulo, mas maganda digestion mo. Kaya nga sabi nga nila, mindful eating. Pag kumakain, yun lang. Number 12, pwede rin yung short fasting. Nung nabubuhay pa nanay ko, ito ginagawa niya. Pag masakit ang tiyan niya, impacho, hindi siya kakain. Siguro hindi siya kahit saging, ayaw niya, hindi siya kakain ng mga, siguro mga 8 hours. O pinapahinga niya. Minsan pwede rin yun. Rest the stomach, pahinga yun. Pero ako, mas gusto ko may laman konti lagi. Kahit kalahati nito, lagi may tubig para umaandar siya. So, that's another trick pwede nyo gawin. Tapos, syempre, merong mga bad signs na binabantayan natin. Yung tulad na sinabi ko, sobrang pagpapapayat, nilalagnat, nagsusuka, namumutla, may dugo sa dumi. Ay, mga yan, iba na, kailangan na natin ng test, kailangan na natin magpakita sa doktor. Yung mga may irritable bowel syndrome, wag lang kayo maiinis sa sakit nyo. Dati kasi nung bagong dating sa akin yung irritable bowel syndrome, inis na inis ka kasi stress ka, inis ka, kaya nagkakos ng irritable bowel, makulo ang tiyan. Tapos dahil makulo ang tiyan mo, lalo ka naiinis sa sarili mo. So pag ininis mo sarili mo, lalo kang kukulo, hindi ka makakatulog sa gabi. Hindi ka makakatulog sa gabi. Sa sakit ng tiyan, kala mo hinihiwa ang tiyan eh. Isang ganun ang pakiramdam. So try nyo to para makatulong po. Pero sa akin, mas gusto ko may konting saging lagi, may konting laman kasi takot tayo ma-ulcer. Takot din ako na laging walang laman ng tiyan. Mamaya dumugo yan, maggumasgas. Kailangan may konting, gusto mo ng konting crackers, konting saging, konting laman, para at least hindi siya totally walang laman. Sana po nakatulong tong video. Comment po kayo kung meron pa kayong mga questions. Salamat po.